Magandang hapon po sa inyong dalawa, Mami Rosalinda. Magandang araw po, Sir Rapitol po. Pasensya po, napaiyak po ako. Wala. Sa ano po kasi to, Sir, luha po ng kasiyahan po kasi po. Kayo po na makatulong po sa aming problema tungkol po sa aking anak na kailangan po kasi siyang operahan. Okay. At wala po kaming sapat na pera para panggastos po namin sa kanyang operasyon. Mahirap lang po kasi kami, Sir, kaya nagdesisyon po ako na lumuwas po dito sa Manila. Ano na po itong systemic arthritis? Ano pong paliwanag sa inyong mga doktor? Magdalawang taon po siya, Sir. Doon po yung nag-umpisa yung kanyang masakit. Nilalagnat po siya, tapos pabalik-balik po namin siya na pinasok sa ospital. Tapos hindi po ma-detect yung kanyang lagnat kung saan po galing. Okay. Tapos umano po kami ng private. Isang linggo po kami doon. Tapos nag-decide po yung private na ilipat kami sa Iloilo, sa Western, para daw pumalaman talaga yung sakit niya. Kasi lahat po na laboratory, mga test na ginawa sa kanya, clear naman daw po. Pagdating namin doon sa Western, sa Iloilo, 1 buwan kami doon at 3 araw, doon po nalaman na may arthritis siya. Pinainom po siya ng iskilan, yung pangmatanda po. Okay. Inano po siya ng 1/4, pinatry sa kanya kung mag-ano daw po Uubra. yung lagnat niya, bababa. Oh. Bumaba po yung lagnat niya, doon po nalaman na may systemic arthritis po. Dr. Maricar, bakit po nagkakaroon ng systemic arthritis ang isang bata? Senator, kasi yung arthritis, yun nga yung sabi nila no, bakit kaya may arthritis siya kasi bata pa po. Opo. Actually, meron talaga mga bata. So yung sa kay Maya po is systemic juvenile idiopathic arthritis. Kung sa pangalan pa lang po is idiopathic, so meaning po hindi natin alam kung saan po siya nanggaling, no? Kung sa po itong nakaka-apekto sa hindi natin alam kung sino. No, so yung mga kanyang nararamdaman kasi lagnat, kaya tinatawag po na systemic kasi may lagnat siya, may mga rashes na lumabas. Yun po yung isang paraan para po malaman natin. Pero ito kasing sakit na ito is parang ano siya diagnosis of exclusion. So yun, kaya nga nagstay siya ng matagal sa hospital, almost 1 month, kasi hindi alam kung ano po yung tunay niyang sakit. So tinreat siya as infection, parang ganon. Pero eventually po, yun yung diagnosis na na-establish po sa kanya. Kaya po, yun yung ang minamanage namin po sa kanya ngayon. So itong sakit na ito, doktora, ano ba to? Rare na sakit to para sa mga bata tulad ni Maya? Opo, isa nabilong po siya sa mga rare diseases, although may mga arthritis po kasi na walang kasamang lagnat, tinatawag po na oligoarticular. Kung isa lang po na joint ang involved, saka poly naman kung more than 4. So, siguro more or less yung pinaka-common kasi dito sa Pilipinas is yung systemic, yung kay Maya. Pero kunti lang po sila siguro sa mga practice ko from 2019, more or less mga 5 or 6 pa lang po sila. Tubo ba ay minamana, genes, o basta na lamang tinutubuan ang sino mang bata and hindi pa malaman kung bakit at papaano? Hindi po ito namamana. So, autoimmune po kasi na sakit ito. So, hindi namamana, hindi rin naman sa pagkain na nanggagaling. So, it's a multifactorial po. So, parang hindi pa po alam talaga kung ano yung primary na pinanggagalingan nito. Kaya po tinatawag siya na idiopathic. Paano pong gamutan nito ngayon, Doc? Okay, si Maya kasi, nung una ko siyang inalagaan, so that was 2020, prednisone po yung gamot dyan para po makontrol yung systemic symptoms, saka methotrexate. Ngayon, after 1 year po ng paggagamot, medyo hindi siya nagre-respond sa prednisone kasi nga every time na binababaan ko yung dose, sumasakit na naman yung joints niya, naglalagnat. So, sinift ko siya sa tocilizumab. Yung tocilizumab, mga biologic treatment na yon. Kaya lang, problema kay Maya, nag-allergy po siya. So, mga COVID time nun. So, may mga libreng tocilizumab na binigay po sa amin. So, binigyan ko siya ng 1 dose. Nung second dose na kami, nag-allergy siya. Ayun. Kaya po hindi ko siya matanggal-tanggal sa steroid. So ngayon, dahil po sa sakit at saka sa matagal na pag-inom niya ng prednisone, naapektuhan na po yung kanyang hip joint.
Kaya po, yun, ni-refer sa ortho and then in-advise po na operahan. Sasagutin ko na po yung operasyon sa madaling panahon. Kailangang operahan na Thank you po, Senator. pasyente. Ako na pong bahala, sagot ko na po yan. Kung ano pa mga kailangan gawin, yung operasyon po, sagot ko na po yun. Wala po problema. Sa bakal, sagot ko na rin po yun. Okay? At kung meron ba kayong tinutulian dito para ilagay ko muna kayo sa hotel Kaibigan ko po doon sa Antipolo. sa Antipolo. O sige po, kung komportable kayo doon sa kaibigan nyo, tutulong namin kayo mga panggastos habang kayo po ay nandito, hinihintay operasyon ng bata. Kailan daw pong operasyon? I-schedule pa daw po. Nag-antay lang ata ng pera. Gagaranti ko na po yung operasyon para mapabilis tayo kung kailan. Pero siyempre may proseso po yan. So yung tutuloy nyo po rito, gastos nyo rito, pati yung mga gamot, sagot ko na po yan. At pamasahin nyo pagpunta rito, pauwi. Alam ko, nangutang pa ata kayo para magkaroon kayo pamasahe pauwi. Sagot ko na po lahat yun. Wala nang problema. Okay? Una sa lahat, nagpasalamat ako sa Diyos dahil kayo po yung binigay sa amin ng paraan para po magamot po si Maya. At saka sa aking kaibigan, Ate Aida, maraming salamat sa iyo dahil sa iyo po ako nanghingi ng tulong para po makalapit kay si Rapitol po. Yung tinulungan niyo po ako papunta dito kasi hindi ko po kasi alam kung saan. Opo. Tapos maraming salamat sir dahil kayo na po yung paraan na para masulwad po yung problema ko sa aking anak kasi hindi naman po lahat ng panahon na kakargahin ko po siya. Opo. Naawa po ako sa bata dahil yung paglakad niya hindi nga po normal. Hindi rin maiwasan na mayroon pong magbubuli sa kanya na yung ganyan nga, yung kanyang paglakad. Masakit din bilang ako yung mama niya dahil nakikita ko po yung kanyang paglaki na hindi po siya normal, hindi po siya katulad ng ibang bata kung ano po yung laro ng ibang bata, hindi po niya makaya dahil po sa kanyang karamdaman. Yung operasyon, pati yung sa bakal, sagot ko na po yun. Ngayon, depende ko ang sasabihin ng orto, pag kailangan ng wheelchair, specialized wheelchair po yan siguro, then papagawa tayo ng pasadya tayo specialized wheelchair para sa kanya po. Para yung sa kanyang movement, hindi limited. Okay? Okay po. Sagot ko po lahat, hindi kayo nagkamali sa pagpunta sa amin. In fact, ako po ay magpapasalamat sa inyo. Labis-labis na pasalamat dahil po sa inyong tiwala. Napakalaking halaga yun nyo. Kayo po ay nagtitiwala sa programa at kayo po hindi mapapahiya sa amin. Lahat ng gusto nyo, ibibigay namin. Alang-alang po kay Maya. Salamat po sa tiwala. Lahat po na tumulong sa amin, yung mga tao po na nagbibigay po sa akin ng konting pera doon sa Aklan para po kami makakarating Aklan dito pa po sa kayo galing? Opo. Nung April 21 po kami dito lumuwas. Matagal-tagal na rin. No? Isang buwan na po kami. Naku, oo nga. Sige po, sagot ko na po kayo. Cargo ko na po kayo, huwag na kayo mag-alala. Doc, Marical, maraming salamat po, Doc, sa time na binigyan nyo sa amin, Doc. Thank you po. Yes po, Senator. Thank you din po sa pagtulong kay Maya. Opo, magandang hapon po. At si Sige, Maya magandang ay hapon binigyan din natin ng mga groceries, bigyan natin TV ng po. TV, Nagbigay na rin po kayo ng cash assistance po, TV, groceries, and solar electric at fan. hindi pa tapos dyan. Hanggat Yes, nandito sir. sila, Paunang tulong po. operasyon, sagot natin lang. Sige Maya, anong wish mo? Gusto ko pong bike purple. Bike na purple at saka penguin. Ay, napakadaling basic. Yun lang, baka meron pa. Penguin po na stuffed toy po. Stop to na penguin. Dalhin mo sa SM dyan. Hanap tayo ng mga laruan na magaganda. Sige, ipapasyal po namin siya sa SM. Samahan po namin siya. O kung sa maraming tindang magagandang laruan, mag-shopping siya doon. Point lang siya. Sagot ko na po. Matagal na po kasi yung bike. Bike. Madali. Sus, bike lang pala. Yung Sige. kulay ko purple po yung. Ikaw na magsabi. Anong kulay? Anong favorite color mo? Purple po. Purple. Sus, bike. At saka mga penguin. Pwede yon. Ipasya natin sa mall. Para siya na magturo kung anong gusto niya. Hindi pa po nag-aral, si Maya. Ay, grade 3 pala. Okay. Grade 3 siya. Grade 3 na po siya ngayong pasukan. Ayun. Okay. Okay, masipag naman mag-aral si Maya. Opo, sabi nga po ng teacher, hindi daw po ako mag-alala kung sakali nga maliit po si Maya pagpasok sa school kasi magaling naman daw po siya magbasa. Ayun yung consideration. Dahil sa magaling siya, masipag mag-aral, malit, palampasin na ng konti. Okay, at siguro naman, hindi papalagi mga classmate niya. Okay, sige. Salamat po,
Mami, punta kayo doon kay Odette, siya ng bahala, ha? Thank you po. Maraming salamat. Lista nyo, God ha, yung bless po. bisikleta. Opo, opo. Thank you Penguin po, to, eh. ma'am. Thank you po. Sige. Thank you, Maya. Thank you, Maya. Bye-bye, Maya. See you again. Okay.